Maalab na pagbati, Pilipinas. Bumuhos ang suporta para sa community journalist na si Frenchie May Cumpio sa nalalapit niyang pagtestigo sa Tacloban Regional Trial Court. Sa November 11, unang beses nahaharap sa korte si Frenchie. Sa loob ito ng higit 4 na taon mula nang sampahan sila ni Mariel Domiquil ng mga kasong illegal possession of firearms and explosives at financing terrorism. Importanteng sandali ito para sa media groups na naniniwalang ang atake sa isang journalist ay atake sa buong media at sa kalayaan sa pamamahayag. Ito rin ay pagtatanggol doon sa kalayaan ng marami pang mamamahayag na maaring maging biktima ng gawa-gawang kaso, ng aresto. Kaya naman nagkaisa hindi lang ang media groups kundi pati ang human rights at church workers. Palayain si Frenchie May Cumpio! Umabot na rin ang kaso ni Frenchie sa labas ng bansa. Sa katunayan, binisita ni Irene Can, ang United Nations Special Rapporteur on Free Expression, sina Frenchie, Mariel at Alexander Albinguna noong January 2024. Ayon sa kanya, Justice delayed is justice denied. para sa media groups gaya ng Alter Media at National Union of Journalists of the Philippines, ginagamit ang pagsasampa ng mga imbentong kaso para pigilan ang pagre-report sa totoong nangyayari sa mga komunidad. Sa kaso ni Frenchie na matagal na nag-cover ng paglaban ng mga Yolanda victims at ang pagkawala ng Eastern Vista at ang pagsasara ng Radyo Tacloban ay may malaking impact din sa komunidad na kanilang pinagsilbihan. Napapanahon ng araw na ipawalang bisa ang mga batas na ginagamit para atakihin ang kalayaan sa pamamahayag gaya ng terror law. Sa ganitong paraan, mas magiging malaya at walang takot ang mga mamamahayag na mag-ulat ng katotohanan. Nakikita na natin sa loob ng 4 na taon kung paano talaga ginagamit itong ATA, Terrorism Financing Act, at iba pang mga batas, no, para intimidate at patahimikin ang iba't ibang sektor. Samahan niyo po kami sa aming panawagan, sa aming kampanya na palayain ang aming kapatid at kapwa mamamahayag na si Frenchie May Cumpio.